What's up guys? Good morning sa inyo. Today we're gonna talk about the word grateful. Salitang grateful guys. Ano ba yung ibig sabihin sa akin ng grateful? Para sa akin yung grateful ay ito yung pagiging pagpasalamat mo sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Maging masama man yan o mabuti. Based sa aking kaalaman lang na ang salitang grateful ay sa mga nangyayari sa buhay mo, ipagpapasalamat mo, maging masama o mabuti man yan. Paano ko nasabing pagpapasalamat mo pa rin kahit masama yung mga nangyayari sa'yo? Kasi wala naman tayo, bilang tao, wala naman tayong karapatan na magreklamo sa kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. Dahil kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, siguro isa lang itong aral na binibigay sa atin para matuto tayo, para mag-improve pa tayo lalo. At syempre siguro ito rin yung isa sa mga kailangan nating harapin. Sabihin na natin meron tayong mali na nagawa or mistake, dapat pa rin natin yung ipagpasalamat. Pero sa kabila ng pagpapasalamat natin sa mga mistake natin na nagagawa, syempre responsibilidad rin natin, obligasyon rin natin na matutunan kung ano yung mga lesson na nandoon sa mga masasamang nangyayari, sa mistake ng pangyayari na yun. Ito, isa rin to sa pinapractice ko pa na attitude na I think kailangan kong matutunan. Hindi lang ako, sa tingin ko isa rin to sa mga attitude na dapat matutunan ng ilan sa ating mga tao. Yung pagiging responsable sa lahat ng bagay, at hindi natin pwedeng isisi sa iba. Wala tayong ibang sisisihin kundi yung sarili natin. Pero hindi naman ibig sabihin na sisisihin natin yung mga sarili natin ay ida-down natin yung sarili natin. Tayo lang din mismo ang makakaalam ng sagot kung ano yung natutunan natin o susunod natin gagawin or future situation na maaring maulit-ulit yung pagkakamali na yon. So dito guys, pag tayo ay sisi sa iba, sa tingin ko talagang hindi ka matututo kung ano yung pagkakamali mo, kasi ang alam mo lang ang nagkamali ay iba. Kung siya ang palagi mong sinisisi, naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka na ang nagkamali ay ang ibang tao, kaya pinopoint mo, sinisisi mo yung ibang tao at hindi mo marirealize na ikaw pala yung nagkamali. Once na nag-take responsibility tayo sa ating mga pagkakamali at wala tayong ibang sinisisi kundi yung sarili natin, hininto natin yung pag-point ng blame sa ibang tao, I think doon pa lang magsisimula yung improvement, yung character development sa pag-take responsibilities. Once na malaman natin, ma-figure out natin kung ano yung pagkakamali na yun, doon pa lang tayo sisimula na mag-improve. Dahil yun nga, sa sinabi ko kanina, kung sisisihin natin yung palagi yung ibang tao, hindi natin malalaman sa sarili natin kung sino talaga yung totoong nagkakamali or sino talaga may mali habang buhay lang tayo nandito sa sitwasyon na ito. At isa sa mga benefits ngayon guys, no, mas lalo mo talagang makikilala yung sarili mo. So nagiging honest ka sa sarili mo. Hindi mo linuloko yung sarili mo pag nag-start kang isisihin yung sarili mo sa pagkakamali mo, and be grateful, thankful dahil meron kang natuklasan na pagkakamali mo sa sarili mo na dapat mong baguhin, ayusin, makakatulong sa'yo sa pag-build ng pagkatao mo para maging better version ng sarili mo. Sabi nga din na 8 asset, magpasalamat tayo ng magpasalamat para di tayo maubusan ng bagay na ipagpapasalamat natin at para dumating pa yung mga bagay na ipagpapasalamat natin.